Ang topic natin ay corruption. Para sa akin, yung corruption yun yung pagnanakaw at hindi tamang paggamit ng pera ng bayan. Tapos hindi rin tamang paggamit ng nila, kapangyarihan. Para hindi gamit nila para gumawa ng kalokohan. Sa inyo ba? Para sa akin, ang corruption, ito yung corruption ng pamumulitika. Kasi sa pamumulitika, kasi hindi ka maging corrupt na tao kung wala ka sa politika. Ang nangyayari, saan napupunta? Sa mga bulsa ng mga politiko. Ikaw, ano para sa'yo? Para sa akin, ang corruption, ito yung hindi tamang paggamit ng mga politiko sa budget which is ang ginagawa. Bago pa man magsimula ang laganap na korupsyon ngayon ay nangyari na ito noon. Panahon pa lamang ng mga Espanyol ay talamak na ang korupsyon sa pamahalang Kastila. Madaming mga polisiya na hindi makatarungan tulad na lamang ng kung tawagin ay bandala, kung saan dapat ay maibenta ng buo sa pamahalaan ng ani upang maibenta naman ito ng pamahalaan sa mas malaking halaga, na siyang isa sa mga naging pasanin ng mga Pilipino noon. Higit pa dito ay nagbabayad din noon ng tributo o tax at pala. Ang lahat ng iyan ay ilan pa lamang sa mga pinagmumulan ng korupsyon sa panahon noon. Isa din pinagmumulan ay ang pagkasilaw at paggamit sa kapangyarihan. Noon, ang mga makapangyarihang Pilipino, o kung tawagin ay mga maginoo o kaya'y datu, ay nagkakaroon na sapat na kapangyarihan upang gumawa ng mga bagay na makakatutulong sa kanilang magamit ang kanilang sitwasyon. Pera-pera lang naman yan, hanggang sa ngayon ay sikat pa din gawain ng karamihan. Isang magandang halimbawa dito ay ang sa kaso ng mga magsasaka sa Kidapawan na silang walang makaing tulad din na nangyari noon dahil sa pinapatupad na bandala. Higit pa dito ay madaming pang klase ng korupsyon na siyang nagpapahirap sa Pilipino noon dahil sa mga Kastila o dulot ng mga dayuhang mananakop. At Pilipino ngayon dahil sa kapwa Pilipino. Di ba yung corruption nila kami sa gobyerno nangyari? Oo. Ikaw, para sa tingin mo? Pamimigil. Sa pamimigil ng mga... Boto. Yan, boto. Diba? Boto. Corruption yan. Diba? Under the table, yung red tape. May isa pang corruption. Kunwari ikaw, anak ka ni governor. Tapos nahuli ka ng pulis. Sabi mo, anak ako ni governor. Tapos papalayain ka. Corruption yan, diba? Isang, corruption. Ikaw. Pamimigil. May isa pa. Yung abogado, di ba, alam mo yung public attorney's office? Ano meron? Gobyerno ng pamasahod doon para sa libreng Yung mga notary? Hindi, libreng abogado sa mga mahihirap. Okay. Diba? Tapos yung iba nangingin yung parang nangingi sila ng bayad galing sa mga simpleng mamamayan. Samantalang dapat walang bayad yun. Ay, isa ba? Ano? Kumikita dito yung mga local government. Alam mo yung mga, ghost projects, saka mga pasahod na multo. There are three types of corruption in the Philippines that I would like to discuss, namely malversation of public resources, abuse of power and authority, and lastly, tax evasion. Malversation of public resources is not just about money, but also time. Public officials could embezzle millions, even billions of public money for their own interest. Aside from monetary theft, the time they spend in office is also wasted as they are supposed to be serving for the public's interest. While abuse of power and authority is where these public officials make use of their position in making or favoring government contracts that are for their self-interest and not of the people's. Lastly, there is tax evasion wherein people avoid paying their taxes. Evading taxes is equivalent to stealing from public funds as the tax that is supposed to be paid belongs to the public. Ang korupsyon ay tungkol sa katiwalian. Una itong napapansin sa mga tao lalo na sa mga uhaw o sabik sa mga magagandang bagay sa mundo. Ang pinaka-espesipikong kahulugan nito ay ang pagkapako ng mga kanilang pangako nang sila ay tuluyang naupo sa pwesto. Ang tinutukoy ko dito ay ang mga politiko. Gayon din sa taong bayan na kanilang pinagpangakuan nagiginhawa ang kanilang mga buhay, ngunit iyon ay naglaho na parang bula na lamang.
Ang mga sanhi ng korupsyon ay karangyaan, kasakiman, at kalasingan sa kapangyarihan. Iilan lamang ito sa mga rason kung bakit mas lalong lumala ang kaso ng korupsyon sa ating bansa. Nang dahil sa pagkabulag sa kapangyarihan, hindi nila namalayan na marami na ang naghihirap at nagugutom. Itigil ang korupsyon.